ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayo ditong Acer na laptop. Acer Intel Core i3 Travelmate P series. May problema dahil once na i-turn on, ayan, maka-indicate yung power indicator at saka umpisang turn on or nag-rotate yung fan sa ilalim. Kaso ang problema ay ayaw mag-display. So meron lang siyang light indicator naka-power pero ayaw mag-display. So ito ang ating susubukan na i-check at i-fix sa video nito. Okay, so wala tayong makikita sa screen pero meron siyang power. Press natin yung caps lock. Wala. So ibig sabihin ay hindi nag-function yung system. Nag-turn on lang. So ano ang mga posibleng cause nito? Maraming mga posibilidad. Posible nag-update at saka yung sa device driver siguro hindi natuloy. O di kaya yung kanyang BIOS. So ang gagawin natin na fix, try natin Control Alt Delete. So wala. Try natin yung function at saka yung F10 which is display. Wala. Now long press natin yung power para ma-turn off. Now, since turn off na, ang next na gagawin ay kailangan talaga na titingnan natin sa ilalim. So, meron ng permission to open the laptop. So, kailangan nating i-open. At meron pang seal. Ibig sabihin na hindi pa ito nabuksan. So, sana ay magkaroon ng solusyon o ma-fix natin. But we are not sure dahil sinabi ko sa nagpa-check nito, iniram lang daw niya. And then, bigla na lang nagkaganito na ayaw na lang mag-display. So, susubukan pa rin natin although we don't have the guarantee na ma-fix natin. Kung bigyan natin ng porsyento, we only have 50-50. So, ibig sabihin na posible na ma-fix. Posible din na hindi. So, kailangan lang natin na i-open. Break na natin yung seal kasi kailangan talaga. Marami ang nagtatanong ano ba ang magandang model ng laptop. Sinabi ko hindi naman talaga natin matitiyak kung ano talaga. But usually, kahit pa yung mga mahal na mga laptop, posible pa rin na magkakaganito. So, we don't have any guarantee na okay talaga. Depende na lang yan talaga kung magkataon na masira talaga ang ating mga laptop. So ano ang posible nating gagalawin at susubukan kapag ganito na hindi natin matiyak dahil na-test na rin ito, sabi nila na i-connect sa external
output. Pero the same pa rin. Okay, so ayan, natanggal na. Sabi ko, mag-pray na lang. Sana ma-open at mabuksan natin. So, una nating napansin is yung kanyang fan, which is may maraming dumi. So, yan ang una nating gagawin. Next step ay susubukan natin na i-unplug yung kanyang, of course, yung kanyang battery. So the battery should be unplugged. Ganyan. Okay. Balik natin mamaya. And then yung kanyang RAM or memory, of course, una nating tatanggalin at saka gagawin natin ay mag-brush. Okay, may napansin ako dito. Yung portion na ito sa kanyang RAM. Parang madumi. O parang iba talaga portion na ito. I don't know kung makita. Zoom in natin. Yung portion na yan. Yan. So, itry natin na kukuskusin ito using brush. You have a toothbrush. And of course, yung kanyang SIM or kanyang RAM slot. Brush na rin natin yung iba pang mga parts. Meron ba tayong nakitang CMOS battery? Wala tayong nakitang CMOS battery. So, ibig sabihin ay once na i-remove natin yung kanyang battery, posible siya mag-discharge. So, balik natin yung kanyang memory or RAM. And then, meron tayo in our previous na video na kapag ikinabit natin yung kanyang SSD, NVMe na type ay ayaw mag-display or may mag-power. So, susubukan nating tanggalin yan. Hindi natin alam kung yun ba ang dahilan, but usually pag umiinit yan, minsan based on experience, ayaw na siya mag-turn on. So, remove na. And then, susubukan nating turn on uli. Bago yan, long press muna. Long press muna ito para ma-reset yung ating power button para ma-discharge. So, wala na tayong battery. Remove natin yung NVMe 256 gig na ito, storage or yes, storage na PCI Express. Okay, na-discharge na siguro yan. Then, susubukan nating i-plug in yung current charger. We have this. Meron ba tayong charging indicator? Wala kasi na-remove natin yung battery. So,
try nating i-power. Long press and then naka-indicate na yung power. Wala pa ring display. Titingnan natin yung fan kung spinning naman pero namamatay. So posible may umiinit. Titingnan natin ano ang part na umiinit. Ito ay umiinit. Okay, so susubukan natin. Meron tayong nakitang CMOS battery. So hindi natin nakita kanina, so i-unplug natin yung charger and isusubukan natin. Ang purpose is para ma-reset yung kanyang the CMOS or BIOS. So kailangan lang i-remove para of course ma-reset. Sometimes yun lang ang fix. Remove na yung battery, CMOS battery, and then long press natin yung kanyang power. Mga 60 seconds. Okay, so siguro po pwede na yan. And then ibalik na natin. Posible kapag may update sa kanyang BIOS at saka yung sa kanyang graphics ang problema, so ma-reset natin back. We are hoping na ma-reset back to normal. So plug in natin yung charger at nakita natin kanina nag-flash siya konti. Then long press the power. Do we have the display? Hintayin natin kasi posible nag-reset yung BIOS. Yung ating fan dapat naka-spin. It's spinning pero namamatay. So posible merong problema talaga na iba, hindi lang yung sa BIOS. Ano ang umiinit? Umiinit naman yung kanyang CPU. Meron pa bang ibang umiinit na part? So we have here this one. Gen 4. Click natin yan. Long press and then also this one for reset. And of course, restart again. Babalikan natin yung charger. Then power. Wala pang pagbabago. Gamit tayo ng tester, of course. Voltage.
nag-spin. Okay natin dito. Then let's check the voltage. Of course, meron tayong voltage dapat na masagap. Try natin dito. 19 point. Parang unstable yung kanyang voltage indicator or voltage. So, susubukan natin yung mga power supply dito. Mga core. We have 3.3. We have 3.3. How about the other voltages? 19. We have 19. How about yung sa battery? We have 2.9, 3.2. Ano ang umiinit? Tuloy-tuloy na yung kanyang fan. Parang normal naman yung voltage. So, posible yung sa memory yung ating i-check. Kasi okay naman yung kanyang mga voltahe. At yung fan is still spinning. Meron bang umiinit? Mainit yung part dito. Ano pa ang posibleng nawala na voltahe? We have 19. Okay naman yung voltahe. We have 19. So dito So I think may problema siguro dito sa unplug muna natin ito, and then susubukan nating tingnan kung meron ba tayong makita kung mahanap na compatible RAM. Compatible RAM PC4. Okay, so wala naman tayong nakitang problema sa kanyang voltahe. So ito, balik natin yung kanyang storage, and then dito yung kanyang memory, and then dito we have here this one. So kumpleto yung mga kanyang voltahe. We have 19 volts, we have 3.3, we have 1.8, which is vital and necessary. So walang problema. So kailangan lang ma-reset yung BIOS. Now for this, yung gagawin natin is i-press natin yung kanyang yung kanyang button para siyang reset na button. And we also have there, ayan, and we are hoping that we can still fix this issue. So of course, dito sa pagre-repair, hindi lang kailangan yung skill, knowledge, kailangan din natin yung pagdasal. So walang nakikita natin na umiinit dito, so walang problema yung kanyang SSD PCIe Gen 4 na ito, yung kanyang
SSD. So since na-press na natin yan, as well as this, so we are expecting na magbukas siya. And we are hoping and praying na ma-fix natin yung issue. So, plug in ulit natin yung charger. And then of course, we are hoping we have 90% chances na ma-repair. Then press natin yung power. Ayan. So, bumukas. Parang it's a miracle. So, na-fix natin yung issue sa Acer Intel Core i3 TravelMate P. So, yan ang ating nakita. And then, kinakabahan na tayo. At of course, yun sigurong mayari nito, si Ma'am Ropa. Shout out to you, Ma'am. Salamat sa mga dasal din at na-fix natin yung issue ng inyong laptop. So, okay na. So, success. So, ibalik na lang natin yung kanyang battery. And then, magagamit na natin ulit ito. So, success ang ating pag-fix sa Acer Core i3 TravelMate P. Salamat din sa ating mga dasal. Hindi na ang ating Panginoon ang ating mga dasal sa pag-fix. Hanggang sa susunod. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!